Katulad ng napagkasunduan namin ni Andrew, hindi na kami muling magkikita pa kahit kailan pagkatapos ng kasal. After what he just told me, I don't know how to face him again. I'm not used to straightforward persons like him. My heart never beats like that for anyone until last night. No one ever, after Jericho. There's been so much drama this past few days that I just want to stay in my home with my son alone. Paniguradong hinahanap na siya ng kanyang magaling na ex-BF dahil sa nasabi niya rito. Malayo na ang narating nito samantalang siya andito pa rin. Ganun pa rin. Walang nagbago. Parang napaisip si Catherine na kung tama ba ang kanyang desisyon na wag mag-asawa. Am I still doing the right thing for myself? Do I like this? Do I really deserve to feel this? Am I stopping myself to be happy? Malalim siyang bumuntong hininga. All of those don't make sense. She's happy, of course. Contentment is happiness at masaya siya kahit silang dalawa lang ng anak niya. You survived 4 years without a man beside you. So what's stopping you now, Catherine? No, Catherine, hindi ka naiingit sa lalaking yun. You have a son and he's your everything. He's more than anything. Aniya ng bahagi ng isip niya. Our lives back to normal after the wedding. Me and just my son. Bago umalis ng umagang yun ng kaibigan kong si Sandro ay sinigurado kong ipagluto siya ng agahan. He didn't ask me who Andrew was. Tinanong niya lamang kung kamusta ang wedding. Nagsinungaling ako dahil hindi ko na gustong malaman pa nito ang nangyari kagabi. Kinuha ni Catherine ang pitaka sa kwarto bago umalis. Same routine, again in that day. Hinalikan niya ang anak bago magpaalam rito. Pero nawala ang ngiti sa kanyang labi nang makita kung sino ang lumalakad papalapit sa kanyang harapan. She looked left and right, begging to someone to save her. But it was all too late. He was now walking towards her. Napabuntong hininga siya. We need to talk, Catherine. Wala dapat siyang maramdamang kakaiba dahil sanay na siya sa malalim na boses ni Andrew kapag nag-uusap sila. She shouldn't feel any special about him standing in front of her staring at me. But she did. Her heart's hammering inside her chest. Hindi niya malaman anong gagawin upang pakalmahin ang nagwawalang puso dahil lamang sa tinawag ang kanyang pangalan. Hindi siya agad nakapagsalita dahil hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Pinilit niyang huwag maalala ang nangyari kagabi, ngunit kusa iyong nagpapaulit-ulit sa kanyang isipan. I pretend like what happened didn't bother me. That this talk is not awkward at all for me. Ano pa ba ang dapat naming pag-usapan? Si Jericho? My life? The kiss? He better not talk about that or I will leave this place faster than the flash. Hindi kami umalis ng school. Pumesto kami sa ilalim ng puno para doon mag-usap. Hindi rin naman ako papayag kung sakaling ayain niya akong lumabas. Sorry about what happened last night, Catherine. Do you really mean that? Ako ang tumingin dito para makita ko kung tunay ba ang paghingi niya ng tawad sa nangyari. He can't look me in the eye. What I did? No. What I told you? Yes. Tumango ako. Wala rin naman siyang pinagsisihan sa nangyari. Ayaw niya lang isipin na ganun siyang klase na babae. Although every time his eyes is looking at me, he's drowning me. Pwede ba kitang tanungin, Catherine? Why is it that every time he's saying my name, something was like pulling me, making me close to him? Sure. Sabi na lang niya habang isinawalang bahala ang kakaibang nararamdaman. He asked me about my son. He wanted to know everything about Albert before he leaves us fully on our own. Sinabi ko sa kanya lahat ng gusto niyang malaman. Mula sa kung paano ko kinayang buhayin ang anak kong mag-isa. Sa pagsama sa akin lagi ng kaibigan kong si Myla every check-up. Sa aking paglilihi, sa mga pagkain gusto ko na lagi nilang binibili. Through my labor, to my delivery, lahat ng hirap, pagod at sakit na wala nang makita ko kung gaano kagwapo ang anak ko. He fixed the broken pieces back together. Nagsimula akong muli. I focused myself more on my son and my job. Nawalan ako ng time para isipin pa ang sarili ko, ang love life dahil mas inintindi ko ang kapakanan ng anak ko. Hindi napansin ni Catherine na nakatitig lamang ito sa kanya habang nakikwento siya. Gusto niyang sabihin rito na wag siyang tignan ng ganon, ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Mostly these days, they want someone to grow old with and get to choose to be alone. We all have our choices, Andrew.
And I'm not alone. I'm with my son. If there's someone who's alone, it's you. I was looking straight in his eyes. Hindi ito nakasagot sa kanyang sinabi. Kasabay noon ang paglabas ng mga bata sa eskwelahan doon. She took that opportunity to stand and wait for her son. Hindi niya pinansin ang reaksyon ni Andrew sa kanyang sinabi. Alam niya na nasaktan niya ang binata. Hindi naman niya sinasadyang sabihin rito iyon dahil ito naman ang nag-open ng topic. Mag-isa siyang nakatayo roon nang may tumabi sa kanyang lalaki. Ano pa bang hinihintay mo? Di ka pa umaalis? Irritable niyang sabi rito. Anong gagawin mo kung sakaling sabihin ko ngayon kay Albert ang totoo? He wouldn't believe you. Sinabi niya itong hindi nililingon. How can you make sure? I rolled my eyes before looking at him. Because he's my son. Our son. Nagkaroon sila ng staring match pero hindi rin siya nakatagal. Sa tuwing pagmamasdan siya ng binata ay may kakaiba siyang nararamdaman na dapat hindi niya maramdaman. Gusto mo ba talagang lumaki siyang walang ama? Is that what you really want for him? Sa pagkakataong iyon siya naman ang hindi makapagsalita. I don't have a choice. May choice ka, Catherine. Ayaw mo lang dahil natatakot kang gawin. How dare you? You need to look around and see the reality in you. You need to let go of your past and accept everything. I saw how you look at him. You were jealous. Have you asked yourself? Question everything as if you did the wrong thing. We all knew that, even though you like being alone. You don't fancy being alone, Catherine. You need someone. You need to be with someone. You're just afraid. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Andrew habang iniisa-isa nito ang mga bagay na totoo tungkol sa kanya. He saw me. He's looking at me while I'm... Paano ba siya makakapagsalita gayong alam nito kung anong kahinaan niya? I did question everything. Matapos kong makita siyang masaya kasama ang babaeng mahal niya. Parang unti-unti ko rin kinu-question ang sarili ko kung gusto ko ba talagang tumandang mag-isa. And some point in my life, I dreamt about having someone to fall in love with, to laugh with, and to be with. Something about that wedding changed my promise, my final decision in life. I didn't know that weddings are infectious. Hindi ko alam na pagtapos ng gabing yun, iisipin kong ikakasal rin ako balang araw kahit malabo, na may magmamahal sa akin ng totoo. Magpapasaya sa akin araw-araw bukod sa anak ko. But then I remember how I felt when I loved someone so deeply. It crashed me. I realized that I wasn't just afraid. I was terrified. 15 minutes passed since he slapped me with the truth. Wala na akong lakas para tumanggi sa alok niyang ihatid kami pa uwi. Nasa backseat ang anak namin and Andrew and I are in the front. Wala naman sa kanya kung traffic paminsan-minsan sa kanilang lugar pero hindi ngayon. The traffic's just making me stay a lot longer with him. I wish I can just sit beside my son and not here beside him. Last time, at the reception when you cry, ibig sabihin ba nun mahal mo pa rin ang lalaking yun? I didn't answer him. I stay quiet, not leaving my side at the window. Umaasa ka pa bang babalik siya? Muling tanong ni Andrew nang hindi niya sinagot ang unang tanong. Sa pagkakataong iyon, nilingunan niya ito bago sumagot. Umaasa? Nahihibang ka na ba? Kita mong kakasalang ng tao. Lihim siyang nagpasalamat dahil malapit na sila sa kanilang inuupahang bahay. Makakaalis na rin siya sa tabi nito. Agad na sana siyang lalabas pagkahinto ng kotse, kundi lamang sa huling sinabi nito na nagpahinto sa balak sana niyang gawin. Kaya nga nagtataka rin ako kung anong ginagawa niya sa labas ng bahay mo. Napahilamos na lamang si Catherine nang makitang andon ang tatlong lalaki sa kanyang bahay. I'm always here, Catherine, and you know that. Ang kanyang kaibigan na si Sandro ang unang nagsalita. Sunod niyang binalingan ang asungot na pulis na si Andrew. Tinanong niya ito kung ano pang ginagawa roon, bakit hindi pa ito umalis kayong tapos na ang kanilang napag-usapan. Heto't ngayon ay prente pa itong nakaupo sa kanyang sala na animoy ng aasaran na ngiti sa dating kaibigan. Nagkibit balikat lamang ito sa kanyang tanong at di na muling pinansin. O ikaw, huwag mong sabihing binibisita mo rin ako kaya ka nandito. Masungit niyang baling sa bagong kasal na dating nobyo. Gulat na gulat siya dahil nandun na rin ito sa kanyang apartment. Gusto niyang magtanong kung bakit at anong sadya nito sa kanya. She never told him where she lived, so how did he find me here? Hindi ito agad sumagot dahil kita niyang inililibot nito ang paningin sa kanyang tinitirahan kasama ang anak. She knew he was rich.
He may be comparing his house to mine. Alam kong maliit ang inuupahan kong bahay kumpara sa kanyang malaki at magarbong bahay. Him and Andrew, hindi na sila nagkakalayo ng estado sa buhay pero ni minsan hindi siya nakaramdam na parang minamaliit siya. She clears her throat to cut his attention. No, nandito ako kasi gusto kita makausap. Kita niyang lahat sila'y nakatingin rito. I wasn't ready for any of this. Isang araw lamang natahimik ang buhay ko at andito na naman siya. Bumabalik. When I didn't find a voice to say, he talks again. Yung tayo lang sanang dalawa, Kat. Hearing him calls in his nickname that he gives me light goosebumps at hindi ko alam kung bakit. It feels so different now. Hindi na ako sanay na tinatawag sa ganong pangalan. Para niya akong binabalik sa mapait kong nakaraan na ayoko nang balikan. Bumuntong hininga ako. I can see Andrew's not approving look. Masama ang tingin nito sa dating kaibigan. Alam kong ayaw niyang mag-usap kami dahil alam na niya ang totoo. Hindi na niya alam ang unang uunahan sa tatlo. Bukod kasi kay Andrew ay andun ang kanyang kaibigang si Sandro. Palagi itong bumibisita, lalo na't ngayong kauuwi lamang nito galing volunteer. Let's just say this isn't a great time for him to visit. Pumayag akong mag-usap kaming muli. Ngunit bago mangyari yon ay iniwan ko muna sila sa sala para balikan ang anak ko sa kwarto. Agad akong napangiti nang makita kong nakaupo lamang si Albert Cecilia habang may hawak na papel. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mabuti para bigyan ng masunuring anak. Lagi ko yung pinagpapasalamat dahil sinusunod niya lahat ng aking mga sinasabi. Hinalikan ko ang kanyang noo pagkalapit ko rito. Inaantok ka na ba? Nakangiti niyang tanong rito. Sumagot ito sa kanya at saglit niya itong binuhat para ihiga sa kama. Hindi niya iniwan ang anak nang hindi masigurong tulog na ito. Bago siya lumabas ng silid ay siniguro niyang sasabihin at gagawin. Nahigit niya ang hininga na magkasalubong ang nakakunot na noong si Andrew. Anong pinatigil niya ako ng pagsasalita sa pamamagitan ng paglapat ng daliri nito sa kanyang labi. Agad ko iyong inalis. Sino masabing pa pwede kang pumasok dito? Kwarto namin tong... Mabilis niya akong hinilas sa labas at sinandal sa pinto pagkasara nun. Pwede ba huwag ka sumigaw? Nakita mo natutulog ang anak natin. I gaped at him. I can't believe he's telling me this. Tigilan mo ako sa mampakana mo, Andrew. Bumalik ka na sa sala. Nilagpasan niya ito ngunit agad rin siya nitong pinigilan. You don't have to talk to him, okay? I can tell him that. Di ba ikaw rin nagsabi na wala na kayong dapat pag-usapan? Parang nagmamakaawa ang mga mata nito sa kanya na pumayag siya sa gusto nitong mangyari at hindi niya iyon maintindihan kung bakit. We're the one who's nothing to talk about to. Tayong di na dapat nag-uusap, Andrew. Ay kasunduan tayo at sana sundin mo yun gaya na napagkasunduan natin. Unti-unting lumuwag ang hawak nito sa kanyang braso dahilan upang tuluyan siyang makawala rito. Iyon ang huli niyang sinabi bago dumiretso sa kusina kasama ang dating nobyo. Minutes pass and still there's no one to talk first from both of us. Sa huli ay ito na rin ang unang nagsalita nang mapagtanto nitong wala talaga siyang balak na kausapin ito. How's he? Is the first things he asked me. Hindi na niya kailangan pang itanong kung sino ang tinutukoy nito dahil alam na niyang ang anak niya ang kinakamusta ni Sandro. Paano niya ipapaliwanag kay Sandro na hindi nito anak si Albert? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.